you had your contents about love, parang feeling ko na mahinga ka. Actually, ngayon na lang ako ulit nakakita ng camera, eh. Ngayon ko na lang 'to ulit na-feel after all Uh-huh. those years that I've been really, really silent. Nasaan na si Pat, ba't hindi siya nagke-create ng contents? 2022 up to 2024, yung 2 years na yan, yun yung pinaka-darkest part ng buhay ko talaga. Marami kang followers, marami kang fans Mm. for sure. They are also asking, "What happened to Pat? Anong nangyari? Real talk lang." Sa totoo lang, hindi ko pa nadi-discuss yan in live, pero I think this is the right moment na I would share din yung experience ko kung bakit pa talaga ako nanahimik. Ano bang nangyari? Saan ba ako nagkamali? Ang saya ko Mhm. naman kahapon, bakit ngayon parang wala na lahat? Kaya ako hindi nakaka-create ng content nun. Paano ako makaka-create ng content, eh? Hi mga pamangkim! Hello sa inyong lahat. Tita Kim in the house na medyo paos na sinisipon. O, 'di ba? Alam ninyo, nakakainis talaga kasi first episode ko 'to ng aking very first podcast, pero ganito yung boses ko, pero ako talaga 'to, 'di ba? So, ang title po ng ating podcast ngayon para informed kayong lahat ay Real Talk Lang. Oh, 'di ba? Bakit nga ba real talk lang? Kasi yung mga pag-uusapan natin ngayon ay mga totoong bagay at mga totoong kwento sa mga totoong tao, totoong journeys na talagang makaka-relate tayong lahat. And you know, excited ako kasi unang episode natin ito. Yay! Palakpakan kayo diyang lahat since apat lang naman kaming naririto. So first podcast ko po ito kaya pinag-isipan ko talagang mabuti kung sino ang aking magiging guest. Pero eto na nga, humihingi na ako ng paumanhin sa inyo dahil medyo hindi nga talaga maganda ang aking boses ngayon. Medyo okay na rin ang aking pakiramdam kasi in the past days medyo tinatrangkaso, nilalagnat, pero ngayon getting better na rin. Medyo hindi lang halata sa boses ko, pero okay na ako ngayon and very special ang ating podcast episode ngayon kasi katulad ng sinabi ko kanina, pinag-isipan ko kung sino yung magiging guest ko ngayon. So, siya talaga yung target ko na magiging first guest ko on my first episode kasi po, to be honest with everybody, hindi ako magiging Tita Kim sa social media kung hindi dahil sa kanya. Kasi po, siya yung unang nag-interview sa akin nung ako ay nene pa lang. Nung nene pa lang at wala naman akong kamalay-malay sa buhay. You know, parang no one naman ako no, that time, walang nakakakilala sa akin masyado. Parang hindi ko nga alam bakit niya ako in-interview that time. But I guess yun yung naging sign and signal na meron pala akong mga maikukuwento na may content din naman at mayroon din namang kwenta na magki-click pala sa mga tao. So kung hindi niya ako in-interview, I'm not the Tita Kim right now. So I would like to introduce my very, very special guest on my very, very first podcast, Mr. Patrick Aquino! Yay! Grabe naman yun, nakakataba naman ng puso yun. Di I feel ba? so extra, extra special right now. You are. Di ba Thank you. pang pageant yung, Oo. yung intro ko sa'yo. Actually, ngayon na lang ako ulit nakakita ng camera, eh. Ngayon ko na lang 'to ulit na-feel after all Uh-huh. those years that I've been really, really silent. Oo nga. And, oo, thankful ako kasi actually very, very right timing itong ginawa natin Mhm. na 'to kasi nga may magiging bagong journey rin sa buhay ko, which is pagkukuwentuhan rin Ay! natin mamaya. So, abangan niyo yun, Nakaka-excite. guys. Yes. Ayun. So, let's start from there. Kasi, Pat, di ba ikaw ang unang nag-interview sa akin? I Yeah, really remember that. Kasi kung hindi dahil sa interview na yon, oo. hindi ako magiging Tita Kim. Tanong ko lang, paano mo naisip yon? Bakit naisip mo na i-invite ako that time? Wala naman Hi akong kwenta. Hindi, hindi ko na rin alam kung saan nagsimula yon. So, back then kasi sa mga hindi Mm. nakakaalam, nagka-create ako dati ng content, yung mga love hugot. Mhm. Mga ganito, yung mga kwento tungkol sa buhay, eh, naisip ko na, why not I invite you? Mhm. Then, ang nangyari dun, instead na baliktad yung nangyari kasi ako yung na-overwhelmed sa mga tips and mga words of wisdom coming from you. So, grabe 'di ba yung Hmm. naging trend ng video na yon na ang dami natin pinag-usapan nun, eh. Sobrang Correct. dami natin naging topics tapos hanggang sa na-move na siya ng tumatanggap tayo ng mga callers. Yes, With all their nagla-live problems, tayo. oo, nagla-live kami noon. So, back then, pre-pandemic yun, eh, 'no? I think during During pandemic. pandemic. Yeah, wherein talagang lahat ng mga tao is sabik
sa Mm. mga words na you can hear and you can watch kasi nga hindi ka masyadong makalabas, yun. So, Correct. saktong-sakto I siya. still remember that time. Parang madalas tayong nagla-live, 'di ba? Ang Mhm. saya-saya natin that time. But anyway, ang dami ng mga nangyari. Okay, Aha. medyo mag-playback lang tayo sa Mhm. buhay mo, 'di Mhm. ba? Of course, kilala kita Mhm. as Patrick Aquino, very talented man. Alam niyo, very talented si Pat kasi ang dami niyang skills, magaling na drummer 'yan, 'di ba? Hmm, Magaling na singer ka din ah! ata, 'di ba? Puwede naman akong kumanta, lagyan na lang effects. Hindi, yan kasi talaga yung Hmm, unang nakilala ka dito, aha. especially sa province natin, magaling ka mag-drums. Mhm. Tapos magaling ka sa mga technical na bagay, matalino ka sa mga softwares, blah blah, Mhm. ang dami mong skills. Mhm. Pero kung ikaw i-define mo yung sarili mo Mhm. sa totoong buhay, how would you define yourself? Siguro yung ano, adaptable. I mean, I'm very good in adapting to different situations. Kasi for me, yun yung pinaka naging way ko rin makapunta ka may survive. Mhm. Kasi to be honest lang din, itong pandemic days since 2022 up to 2024, yung 2 years na yan, yun yung pinaka-darkest part ng buhay ko talaga. Yung Wow. time na yan. And for me, to be able na mabuhay ako hanggang sa ngayon, is yung pagiging, papaano ko na-adapt and Mhm. papaano ako nagtiwala Mm. and kung papaano ko minake sure na yung paniniwala ko na makakayanan ko lahat is hindi magbabago. Wow. Yun talaga. Nakakaiyak agad. Kasi grabe talaga yung darkest days natin noon. And I Yun. think ano, in the middle of that, nagkakaroon tayo ng mga sharing Oo, time, 'di oo, ba? Kaya mm, believe na believe ako sa iyo, to be honest, mm, real talk lang, 'di ba? mhm, Kasi you're very resilient, 'di ba? mhm, Hindi ka lang adaptable, kahit anong mhm, nangyari sa buhay mo, you still shine, 'di ba? tama, Mamaya nga pag-uusapan natin yung mga ah. shining moment mo. Pero paano ka napasok muna sa content creation? Kasi alam mo, ikaw yung pinakauna or hindi man pinakauna, isa sa mga pinakaunang Mhm. nag-shine na content creator dito sa ating region. Okay, sa pagkakaalala ko that was 2018. Meron kasing sikat na lomihan noon na ang daming pumunta. Mhm, Diyan sa may San Jose yun, eh. I forgot the name na, eh, pero basta sikat siya na lomihan tapos sabi ko, "Why not puntahan ko and I make a video out of it." mm. Kasi back then talaga pangarap ko talaga mag-vlog. Kasi nanonood ako sa YouTube no'n. Ang lagi ko pang pinapanood do'n sa mga nakakaalam, Casey Neistat. Taga New York siya. Siya yung nagsimula ng daily vlogging. Back then, Mhm, 2018, wala pa talaga mga vloggers nun sa Pilipinas. mm. Hindi pa siya ganun ka-boom. So back then, sabi ko, gusto kong dumating yung time na I could share my life kahit yung mga simple pangyayari lang sa mga tao. Kahit konti lang yung manonood, pero ibig sabihin, yung nanonood, sila at sila talaga na may nagsusupport sa'yo. Sabi ko, parang Mm. gusto ko lang ma-feel yung ganon. So nagsimula ako sa food vlogging. Yep. So, kinain ko lang yung lomi, in-enjoy ko yung lomi, shinare ko yung experience, and first time ko, back then, mahirap maka-receive talaga ng malaking view. Pero yung Mm. video na yon organic, nag-60K siya. Sa pagkakala ko, nasa 60K yun eh. So, doon And na siya that time ang nagsimula. laki na nun, 'di Oo, ba? malaking bagay na yon noon. Kasi back then, ang Facebook algorithm, hindi rin siya ganun ka ano pa. Hindi pa siya ganun ka ganda. Mm. So, nag-60K ako tapos doon na nagsimula yung journey ko 'no, food vlogging ako noon, So, yun. food vlogger ka Food talaga. nagsimula ako sa food. So, paano ka napunta sa love? Kasi parang Ah, yun ang mas nakilalang content mo. yeah. So, after food, siyempre pumasok na din diyan yung travel vlogging. Eh, ang Aha. ganda sa Palawan 'di ba, you have the beautiful dagat, you have the wonderful, very, very beautiful falls. Ang daming falls Mm. sa'tin dito sa Palawan. So, Yup. dun ako napunta. Tapos hanggang sa dumating na yung time na nag-create ako ng content about, love. Mhm. So, back then, hindi ko rin kasi alam talaga yung love kasi back then, hindi ko ba alam parang single ata ako nun. So, hindi ko rin siya masyadong naiintindihan. Pero may naging girlfriend ako doon na nagsimula na ng content kami. May naging content ako noon with Pearl. Okay, yeah. Then also siyempre yung sa'yo na, Okay. nung nagkausap tayo noon. Mm. Tapos dun na hindi actually bago pa yung kay Pearl, That's na-invite na Pearl kita nun. Hung, 'di ba? Oo, tapos na-invite na kita nun sa studio kasi nagkaroon ako ng studio. Tapos hindi ko rin alam na mag-uusap tayo about love. Wala talaga sa plano ko yun. Tapos Oh. ang dami nating na-create na video nun. Kasi dun ko na-realize na yes, you can get a lot of views and ano sa pero it's not about the views, What I'm telling is, yung maging relatable yung video mo, mas marami kang nare-reach. For me, very
Yun yung parang bayad sa pagod mo. Kasi hindi basta-basta mag-create ng video. True. Kung alam nyo lang guys, yung nangyayari sa likod ng mga video na to, hindi siya basta-basta, yung Mm, preparation and all. mm, Hindi siya basta-basta. And to have a lot of views mm. from those content, iba yun eh. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, yung content mo para lumaganap yan, hindi yan basta-basta talaga na-achieve. Mahirap. Maraming mga magagaling na content creator na hindi basta-basta sumisikat kasi hindi lang talaga sila nagkakaroon siguro luck or maybe connections to make their content really go boom talaga. So, yun. So, kumbaga para pagka-create ka ng isang content na maraming manonood, sobrang overwhelming yon. Tapos yun nga, nung nag-create tayo ng, yun na, nung mga love hugot natin, dun ko na-realize na marami palang tao ang talagang nagmamahal, Mhm. maraming tao ang masaya, pero mas maraming tao ang hindi masaya. Kasi the more na mas masakit yung Ang content sakit mo, naman. hindi, the more na mas masakit kasi yung content mo, the more na mas viral siya eh. Mm, So, I don't know why gano'n. So, siguro talagang maraming tao hanggang ngayon hindi nila alam kung paano pahalagahan yung sarili nila. mhm. Kaya mas maraming tao talaga ang nakaka-feel and mas nakaka-relate when it comes dun sa point na masakit na video. So, Oo. yun. Ayaw man natin ng masakit when it Mhm. comes to love, 'di Mm. ba? But the truth is, love is not just about being happy. It's also Oo. being broken, 'di Yun ba? talaga, oo. Sakit, 'di ba? Oo. Pero ito na nga. So when you had your contents about love, parang feeling ko na mahinga ka. Parang naging Mm. silent ka for a long time. Ayun na yun. 'Di ba yung parang nasaan na si Pat? Ba't hindi siya nagke-create ng contents? And Mm. I guess yung mga fans mo, marami kang followers, marami kang fans Mm. for sure. They are also asking, what happened to Pat? Anong nangyari? Real talk lang. Anong nangyari sa'yo? Actually, kaya excited ako sa content na to kasi sa totoo lang hindi ko pa nadi-discuss yan in live. Pero I think this is the right moment na I would share din yung experience ko kung bakit pa talaga ako nanahimik. Mhm. Pero ito, may idea ka na dito eh kung bakit ako nanahimik. Hindi ko pa ma-sure kung nakwento ko na sa'yo. Sige, let's see. Let's go! Come on, come Let's on! go! So first time mo tong i-share. First time ko siya i-share in public talaga. Kaya nga, back then, nung nagkausap tayo na you're planning this podcast, sabi ko, siguro ito na nga talaga yung time na parang magsisimula ako ng bagong journey talaga ng buhay ko. And Mhm. I'm not saying na I'm successful. I'm not saying na okay na ako. Mm. Pero what I'm saying is I'm better today. Good. Super better today. So, the reason why nanahimik ako niyan noon, bakit ba? Ang dami, Hindi no? ko alam kung Actually, ang daming reasons niyan, 'di ba? marami siyang reason pero iisa lang yung punot dulot nun. Hindi naging maganda yung status ng buhay ko. Nagkaroon talaga ng financial trouble. Wow. So, syempre, sa panahon ngayon, pag financially troubled ka, lahat apektado. Yes. Family, friends, love life. Mhm. Kasi if you're financially troubled, hindi ka talaga makakatulog na maayos. Yup. Kasi kung ikaw, meron kayong pag-aaway ng mahal mo, pero meron ka namang makakaing maayos, mabubuhay ka. Mm. Pero kung ikaw, masaya ka sa pag-ibig mo, darating ang time, hindi ka na masaya kasi wala ka na makain. Mhm. So, pag financially troubled ka talaga, hindi magiging maganda ang buhay mo kasi dadaan na dyan yung sakit, yung hindi ka na nakakatulog ng maayos, Mm. masyado ka nang nag-overthink, masyado ka nang, alam mo yun, yung pagkagising mo pa lang ng araw, teka, ano bang babayaran ko today? Oo nga pala, ito yung kailangan kong bayaran today. So, talagang baksak na baksak ako noon na meron kasi akong pinaka bread and butter that's giving me income, sufficient income na talagang substantial siya na biglang nawala sa akin. So, Mhm. mataas yung requirement ko to live kasi meron akong mga binabayarang sasakyan. So, ang nangyari niyan, nilaro-laro ko talaga siya. Back then, meron akong parang 3 sasakyan noon eh. Kasi okay ako noon eh, may pera ako noon eh, parang Yes. in-enjoy ko siya. Siguro talaga dumating lang ako sa part ng buhay ko na nakaramdam ako ng pera. Ang sarap gumastos. Lalo na kapag ikaw ay nanggaling ka sa part ng buhay mo na wala kang pera tapos nakaramdam ka ng pera, magugulat ka na lang yung perang yung paggastos mo is hindi na pala tama. Mm. So lumubog ako noon. Talagang lumubog ako doon. Lumagapak talaga ako noon. Masakit talaga siya. To the point na nagbenta ako ng sasakyan 2 beses ata
Pati yung generator ko no'n, may generator ako no'n malaki no'n, binenta ko siya para Mm. isalba yung isa kong sasakyan. Meron akong sasakyan no'n na kulay pula, SUV. Tapos hanggang sa tumagal, nag-sacrifice ako ng dalawang sasakyan, isang genset. Yung pulang sasakyan ko na yun, nahugot din siya. In short, Wow! gano'n yung nangyari no'n. So, Ay, lahat nawala. naaalala ko yung red mo na yun na sasakyan. Oo, ang daming memories ko no'n. Sobrang sakit no'n. Kaya lang siyempre kung wala ka namang maibayad, alangan nang ipilit mo. Mhm. So, nakita ko pa yung nanay ko no'n, talagang umiiyak din yung nanay ko. Pero sabi ko naman, darating yung time na babawi talaga tayo. I'm sorry Hmm, to interrupt, mm. pero was that the time din na nawala si papa mo? Yeah, do'n din nawala si papa 2020, eh. Oo, Oo. talagang Kasi naalala ko painful. yun, eh, yung mga times Mm. pa naiiyak daw tayo, 'di ba? Naiiyak na nga ako kasi ano, siguro nawalan din ako ng guidance. Si papa ay, nakahiwalay na siyang bahay no'n, eh, pero parang siya yung tinitingala ko din talaga noon. Pero since nawala siya, hindi ko alam kung tama na ba yung ginagawa ko, Mhm. gano'n. Tapos nape-peer pressure din ako. Pero ano, talagang ito yun siya, yung ang realization ko nun, 'pag dumating talaga yung point ng buhay mo na alam mong baksak na baksak ka na, ang pupuwede talagang tumulong sa'yo sarili mo talaga. Mhm. Pero nung time na yun, hindi ko rin talaga matulungan yung sarili ko kasi wala na talaga. I mean, back then ang dami ko ring gamit noon. Alam mo yan, Tita Kim, Yes, oo. ang dami ko ring camera noon. Talagang nawala yun lahat. Talagang back to zero talaga ako. Ang sakit nun kasi, ano, eh, yung ano bang nangyari, saan ba ako nagkamali? Ang saya ko Mhm. naman kahapon, bakit ngayon parang wala na lahat? Mhm. Pero nakakatuwa nun is yung girlfriend ko, si Teen, never niya ako iniwan. Mm. Na-witness niya talaga yun lahat. Oo, Never niya ako I'm so iniwan. proud of Tin kasi Kitang-kita niya yan. Alam mo yung feeling na ano, siyempre, lalo na kapag ano ka, 'pag mindset mo is provider mindset ka sa isang yes. family. Kasi 'pag provider mindset ka, hindi mo pa puwedeng sukuan yung sarili mo kasi 'pag hindi mo mai-provide yung kinakailangan ng family mo, lahat kayo babagsak talaga. True. So, sabi ko sa sarili ko nun, nagpe-pray din talaga ako nun, ano yung kailangan kong gawin? Alam mo yun, yung imagine mo may pera ka 100. Wow. Tapos bibili ka ng bigas, ang lagi ko niluluto nun munggo. Kasi ang munggo magkano lang naman yung munggo. O kaya bibili ka ng tahong. Pero ibig sabihin, na-experience ko talaga yung point na walang-wala ka, pero kailangan mo talagang gumawa ng paraan para makakain kayo. Kahit makakain lang kayo. Tapos ang lagi ko inisip nun, okay na yung lunch. Mamayang dinner, bahala na yun. Ang importante makakain kami. So yun, ganun yung buhay ko. Kaya ako hindi nakaka-create ng content nun. Paano ka makaka-create ng content, problema mo anong kakainin mo, 'di ba? Stressful, very Super stressful. stressful siya. And tulad ng sinasabi ko kanina, once na stressed ka talaga, hindi ka makakaisip ng matino. True. Yun. And ang hirap nun kasi nanggaling ka doon sa kaya mong bilhin almost lahat, Yes. tapos biglang nawala. Ang Hmm, tanong ko dun Pat is that, ano sa tingin mo yung pinaka naging pagkakamali mo? Bakit nangyari yun sa mm. iyo? For me talaga is, you should always think na kapag may pera kang hinawakan, ito importante 'to, 'pag may pera kang hinawakan, you always think double or kunyari may gusto kang bilhin, sorry. Mhm. Kunyari may gusto kang bilhin, instead na bibilhin mo siya ngayon, palipasin mo muna siguro 1 linggo, 2 linggo. Kasi most of the time, dala lang siya talaga ng ano, nung Emosyon. emosyon na, "Uy, may pera ako. Uy, bilhin ko Mhm. 'to." Isipin mo na lang kung may bibilhin ka, kung may ibabalik siyang pera sa'yo. Mm. Yun ang isang natutunan ko. Kasi ako ngayon, more on ano ako, eh, more on kailangan may balik siya. Lalo Mhm. na kapag na-realize mo na yung point na every 100 counts sa Yes. pitaka mo. Kailangan mo talaga ma-make sure na kapag binili mo yan, hindi maapektuhan yung quality of life mo sa mga susunod na araw. Kasi may pera Correct. ka nga ngayon, pero since binili mo siya ng isang bagay na hindi mo naman pala kailangan, magugulat ka na lang wala ka ng kinakain. Mm. Para lang Napaka ma-savor yung part ng buhay mo na mabili mo yung isang bagay na hindi mo naman talaga need. Correct. Mm. Napakatapang mo to really share that, Pat. I really admire you for sharing that. Oo. Kasi yan yung mga bagay na, di ba nag-uusap din naman tayo tungkol Mm. dyan. Actually, I'm really amazed kasi it really shows how authentic you are as a Mm. person. Mm. And
balikan natin si Tin kasi alam mo na-amaze ako kay Tin kasi, Oo. nakita ko siya, kasama mo siya, nandiyan siya sa tabi mo when you had plenty to Oo. give. At Yeah. nakita ko rin nandiya-diyan siya sa tabi mo nung walang-wala Mm. ka. Mm. It's hard to find a person like that, 'di Mm. ba? Mm. Anong pakiramdam na nandiyan yung isang tao na willing magsakripisyo para sa'yo kahit na sa totoo lang wala ka ng maibigay? Hindi mo ma-explain yung feeling, eh, pero for me, mararamdaman mo talaga na love ka ng tao. Kasi for me talaga yung love is commitment, eh. Mm. Love commitment talaga ang love. Yung kung kailan yung darating ng part ng buhay niya na yung mga bagay na masasaya niyo is laging nandiyan and nawala yung mga bagay na yon na nagpapasaya sa inyo, pero you chose to stay, hindi ka bumitaw kahit na sobrang hindi na maganda yung takbo ng buhay niyo. Mhm. Kasi back then nung walang-wala ako, puwede namang umalis na lang siya, eh. True. Ang dami niyang kaibigan nun dito, puwede naman siya umuwi sa family niya. Pero hindi siya umalis talaga. Talagang nandiyan siya para sa akin and actually nakaraan lang meron ako nagawang fault sa kanya pero andiyan pa rin siya Hanggang ngayon. hanggang ngayon. Kaya ano talaga, hindi lahat ng tao Mhm. na magkaroon ng partner na hindi sila iiwan. Kaya kapag dumating yung part ng buhay ninyo na nandiyan na, na-meet niyo yung taong hindi ka talaga iniiwan no matter what happens, eh wag mo na talagang pakawalan kasi most probably hindi ka na makakita ng ganong tao ulit. Correct, correct. Mm. And now let's talk about friends. Mhm. Kasi alam mo, ako naranasan ko rin na yan, eh, yung parang 'pag meron ka, marami ka, Mm. andiyan yung mga kaibigan mo. Pero Mm. may mga kaibigan din ba sa'yong nawala sa iyong mga downest moment? Nagtampo ka ba sa kanila? Ako hindi ko na tiningnan yun, eh. Kasi for me din, kahit na sabihin mo marami kang kaibigan, may mga kanya-kanya din kasi silang responsibility. Mhm. Ang isa sa bagay na ano ko, ayaw ko yung parang may isi-stress akong ibang tao dahil may problema ako na sila yung pipilitin kung tulungan ako. Ayaw ko ng Mhm. gano'ng feeling. Kasi siyempre, kung ano yung pangangailangan mo, most probably pangangailangan din nila yun. Mhm. Ngayon, kung yung pangangailangan nila na kailangan nila kukuhain mo sa kanila, parang for me, ako na lang, wag na kitang bigyan ng problema. Yup. Kahit na alam ko na kaya ng isang tao na 'to na anuhin ako, tulungan ako. Though maraming tumulong sa akin. Mhm. Maraming tumulong din talaga sa akin. Financially, tinulungan nila ako and also emotionally, Yup. kuwentuhan, ganyan. Pero I never asked someone na, responsibility mo muna akong anuhin ngayon. So, for me, yung friends is it's very good you have a lot of friends. Kung tumulong sila, okay. Kung nandiyan sila, okay. Pero kung hindi, okay lang din. Kasi Yup. unang-una sa lahat, hindi nila responsibilidad yung ikaw. Kasi may Mhm. iba silang responsibility and priorities din sa buhay nila. Yun yung kailangan din yun ito, ito yung mashi-share ko lang. For me, kailangan maintindihan ng marami 'to. Mhm. Wag na wag niyong pipilitin ang ibang tao na tulungan kayo kasi hindi nila responsibility 'yan. Mhm. Hindi nila responsibility 'yan. So, talagang ikaw mismo, makinig ka sa mga friends mo, bigyan ka nila ng tip. Kung hindi nila mabigay yung kailangan mo, okay lang. Mhm. Pero maging masaya ka kasi with that, tandaan mo sa bawat pagsubok na dadaanan mo, sa bawat ano, for me talaga, it's a way of God Yup. to prepare you, to shape you na kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi ka talaga tutumba para yung reward na nag-aabang sa'yo sa dulo is talagang deserve mo, 'di Yes. ba? Gusto ko yung sinabi mo na yan, yung parang Oo, inako mo yung responsibility, hindi mo siya binlame sa ibang tao, yes. 'di ba? Kasi Mm. kung iba yung nasa sitwasyon mo, 'di ba, Mm. ibe-blame nila yung mga kaibigan nila na wala diyan, yung pamilya Mm. nila ba't di sila tinulungan, pero ikaw parang hinayaan mo lang sila kasi totoo naman may kanya-kanya naman tayong problema, bakit ba Oo. gusto natin na problemahin din tayo ng ibang tao, 'di ba? At the end of the day, you can only blame yourself. Mhm. For me, you can only blame yourself kapag nagkamali ka talaga. Ikaw kasi ang magda-drive ng buhay mo and syempre with the help of friends that can guide you. Pero Okey. at the end of the day, ikaw ang magsasabi kung kakaliwa ba ako or kakanan, eh, Mhm. 'di So, ba? sa pinagdaanan mo na 'yan, what is the biggest lesson na feeling mo hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko? Biggest lesson, okay. Ang buhay talaga hindi laging masaya. Ako feeling ko ang buhay mas more on pagsubok talaga, eh.
Mhm. Ang pagiging masaya is more on mga highlight lang na maiksi ng buhay mo, pero more on learning talaga siya and shaping yourself. Kasi if ang buhay is laging masaya, you can never be prepared in the future, lalo na sa mga anak mo. Yup. Kasi for me, ako may dalawa na rin akong anak. Mhm. Actually, yun yung sinusimulan ko rin na bumawi sa kanila. Kasi back then, nung mga darkest days ko, talagang napabayaan ko rin yung mga anak ko. So Wow. sa ngayon, kahit papaano, unti-unti, nakakabawi na ako. Ayun, yung isa sa Bicol, yung isa nandito. Though marami pa rin talagang akong shortcomings, aminado ako doon. Pero it's better na ngayon kaysa kung ano yung dati. Thank you for sharing, alam mo, Mm, dami matututunan sa'yo ng mga tao mm, kasi, ah, napaka-open mo about those things, 'di ba? mm, Medyo gusto ko lang mm, balikan yung time na 'yan kasi mm, minsan hindi natin maintindihan yung isang tao, bakit sometimes we run out of responsibility especially when we become a father. Kasi mm, if I'm not mistaken, medyo bata ka pa rin nun, mm, 'di ba? mm, To be honest lang, real mm. talk lang, ano bang nararamdaman ng isang lalaki kapag halimbawang naging tatay ka unprepared? For me, kawawa talaga yung ano, yung bata. Ito, ito hindi I am not in the place, I'm not someone talaga na kailangan yung anuhin na. Pero ito experience ko lang din and natutunan ko, kapag pumasok ka talaga sa isang bagay and you became a dad unprepared at hindi nag-workout yung ano niyo, yung bata talaga yung pinakakawawa. Mhm, Yung bata talaga. Kaya pero hindi naman kasi natatapos dun yung mundo. mhm, Hindi naman porket hindi kayo naging okey ng magulang is hindi na mabubuhay na maayos yung bata. mhm. Kaya pero ang hirap lang kasi i-balanse, especially 'pag magkaiba kayo ng bahay. Alam mo yun yung siyempre yung bata, parang mas gusto niya na yung kasama niya yung mama at papa niya, any time of the day. Pero Hmm, siyempre 'pag may issues kayong dalawa, hindi nangyayari yun. So, mahirap din talaga siya. So, sobrang hirap niya, pero you should always do talaga andiyan na ako ngayon sa part ng buhay ko na ano, na makabawi ako sa mga anak ko. mm, At saka, since malalaki na rin sila, 11-year-old, 12-year-old, so nagkakaroon na rin kami ng magandang conversation, magandang pag-uusap, mm. and at the same time, kahit, napaaral ko sila, kasi dati Nice. wala talaga gano'n, mapaaral mo, nabibigay mo yung needs nila, kahit na hindi mo man sila nakakasama, darating yung time na ano, Makakabawi ka rin. makakabawi ka rin talaga. Ako sa ngayon, I'm honest to myself, hindi pa talaga ako nakakabawi sa mga anak ko. Papunta Pero pa lang dun. papunta pa lang do'n, 'pag ano na ako. Oh, palipad na. Kasi hindi mo rin talaga masabay lahat-lahat, eh, lalo na if nanggaling ka rin talaga sa baksak ng buhay mo. Pero at Yes. least, it's better now talaga. Oo. Oo. Talagang marami kasing immaturities pa that time, 'di ba? Parang Mm. kasi parang gusto ko rin maunawaan, bakit nga ba minsan parang feeling natin, lalo na mga babae, feeling natin nagra-run sa responsibility yung mga nagiging tatay. Hmm. I guess nasasagot mo siya the way you speak right now na parang, unprepared kasi, eh, 'di ba? Hindi mo Mm. rin alam paano mo yun ina-navigate, Oo. hindi mo na nga alam kung ano yung mga tama at maling choices mo sa buhay, hindi mo alam yung Mm. direksyon mo, tapos ngayon magkakaroon ka ng another responsibility, it's really hard. Hindi sa bina-validate natin yun, 'di Mm. ba, Pat? Mm. Pero gusto rin nating maunawaan saan nanggagaling yun. At ang Mm. maganda kasi sa'yo, you're making a way na bumawi, Mm. 'di ba? At thank you for sharing kasi realize namin na hindi rin madali talaga yung pinagdaanan mo, Mm. 'di ba? Kasi minsan kailangan lang din naman natin i-communicate 'yan lalo na kasi kayong mga lalaki, hindi naman kayo expressive, Oo. 'di ba? Ayaw niyo sabihin na may problema Actually, ikaw kayo. lang nagpa-express sa'kin yan, eh. Ayaw niyo umiyak, feeling niyo Oo. okey lang kayo, pero Oo. most of the time ang dami niyong mga pinagdadaanan. Mm. Eh, kasi kami mga babae 'pag nasasaktan kami, nahihirapan kami, kaya naming sabihin 'yan. Oo. Kayo parang kinikip niyo lang siya na dapat laging masaya kayo, 'di ba? So, I'm Oo. really happy that you're sharing that and Mm. I'm really hoping na tuloy-tuloy na yung pagbawi mo sa lahat Mm. ng mga taong minamahal mo, 'di ba? Oo. And the exciting part is ito na nga. Mm. What keeps you going? Right, ang lalim ng Ah. problema mo sa buhay. Alam ko yung feeling na yan, Pat, Oo. kasi ako dumating din ako sa point na ganyan. Mm. Alam ko yung sinasabi mong feeling na gusto mong gumawa ng content, gusto mong lumaban sa buhay, pero iisipin mo may mga responsibility ka Mm. dito. Nakaka-stress, nakaka-depress Mm. ng sobra-sobra. Mm. Paano ka nagpatuloy despite of everything? Ako kasi I can tell na
ang mindset ko talaga provider ako. Mhm. Mas iniisip ko siyempre yung unang-una yung family ko, na maging okay sila. So siyempre kung ikaw, merong mga taong umaasa sa'yo. So kasama sila siyempre kumbaga dala mo sila, eh. Yup. So kung hindi ka gagawa ng paraan makaalis kung nasaang hukay ka, then madadamay talaga sila. Mhm. So yun yung pinaka naging ano ko na kailangan ko talagang gumawa ng paraan, Yes. kailangan ko talagang bumangon, hindi siya Mm. madali, and lalo pa kung walang-wala ka talaga. Pero dahil naniniwala ako na lahat naman ng pinagdadaanan natin is talagang planado. Mhm. Planado and nagtitiwala ka talaga, alam mo na merong reward talaga sa dulo. Ako nasa ano pa lang ako, I can tell na hindi ko pa talaga nakukuha yung buong reward, pero nandun na ako sa nalalasahan ko na siya. Aha. Nalalasahan Nakakabawi na, oo, nakakabangon na. nakakabawi na ako. Kasi grabe noon, ito tita ma-share ko lang sa'yo, bakit ang dami ko talagang utang noon. Mhm, mhm. Sobra. Alam mo yun, you cannot express yourself in Facebook. Kasi meron kang mga taong tinataguan. May mga nagko-comment Ito pa. masi-share ko na lang Nararanasan 'to, mo ba yun? maraming May makaka-relate nagko-comment. dito. Maraming makaka-relate dito. Dumating ako sa part ng buhay ko noon na pino-post ka talaga, mm. Wow. Pero ikaw naman siyempre anong magagawa mo, eh, kasalanan mo rin naman 'yun, 'di Wow. ba? So, ano yung kailangan mong gawin din do'n, eh, di kailangan mong bumawi talaga, kailangan mo talagang makagawa ng paraan. Kasi kung hindi mo siya gagawin, ang mangyayari do'n ito yung nakakatakot, ang Mm. nakakatakot kasi yung 'pag nasanay ka na lang. Hmm. Okay na ako dito kung ganito ang buhay ko, 'di ganito na lang ako. Mm. Hindi ka dapat talaga masanay. Kailangan mo talagang gumawa ng way na makaalis sa sitwasyon na 'yon. Kasi once na nasanay ka na lang na gano'n at gano'n ka, hindi ka na talaga makakaalis diyan. Mm. Kasi okay ka na na ganyan ka, eh, Mhm. 'di ba? Ito pa, medyo may pagkatamad kasi ako, pero Mhm. ginawa ko siyang blessing. Kasi 'pag tamad ka, gagawa ka talaga ng bagay na mapagaan yung buhay mo. Mhm. Do'n lalabas yung idea mo. And with that said, kung hindi mo kasi mafi-feel yung mga problema na 'to, kung hindi mo mafi-feel yung baksak na baksak ka, hindi ka kasi gagawa talaga ng paraan Mhm. na makaraos. Hindi ka magkakaroon ng mga Bright bright ideas. ideas. And dahil sa sitwasyon ko na 'yon, nagkaroon ako ng mga bright ideas. So for me na lang ano, eh, parang naging blessing na lang yung bumagsak ako at namomroblema ako. Kasi feeling ko kung masaya ang buhay ko noon, hindi ko magagawa yung mga nagagawa ko ngayon. Correct. Kasi Magiging kontento ka na lang oo, sa kung anong meron okey ka na, ka. eh, parang okey ka naman, nakakain ka 3 times a day, nakaka-post ka sa Facebook, nakakapasyal ka, okey na ako. Bakit pa ako gagawa ng bagay na mas higit pa dito? Mm. For me ano, eh, contentment is important, pero when it comes to success, huwag kang magiging contented. Kailangan mong gumawa ng bagay na ma-improve yung sarili mo. Pero hindi naman yun to the point na ano, parang for me, i-challenge mo yung sarili mo na ano pa yung puwede mong gawin. Huwag ka na Yes. lang doon pa. Kasi minsan lang tayo mabuhay. Ako magpo-14 na ako, 37 na ako this year. Lapit Magta-37 na ako na. this year. For me kasi ang buhay para siyang ano, eh, para siyang game. Aha. It's like a game na you get 3 lives. Hindi, you get 1 life nga lang, eh. Hmm. Kung hindi mo siya lalaruin na maganda, Hmm. 'di ba? Ano yung iiwan mo sa mundo na kahit naging kwento ka na lang, magagandang kwento yung iiwan mo. Para namang nagpapaalam ka Hindi na. naman nagpapaalam, pero lagi ko iniisip 'yan. Aha. Ano yung puwede kong gawin na talagang ako iniisip ko lagi talaga 'yan. Sabi ko, ano yung pupuwede kong gawin na talagang magiging, talagang magli-leave ako ng mark. Mhm. Oo, so gano'n. Alam mo yung share mo ngayon, it's like you're leaving a mark. Oo. Kasi it's hard to admit na nagkautang ako, nabaon ako sa Mm. utang. Pero sa totoo lang, halos lahat ng tao sa mundo may utang. Oo. 'Di ba? Oo. Even the biggest negosyante Oo. Oo. nangungutang, 'di ba? Oo. Pero parang it's hard to admit sa ating mga Filipinos yung utang, 'di ba? Ang problema kasi if nangungutang ka for your wants, mangungutang ka Yes. for your business, andun tayo. Andun yun. Kailangan ano, eh, kailangan may balik. Correct. Yun yung sinasabi ko kanina, if you want to buy something, make sure na meron siyang magandang ibabalik sa'yo. Mhm. And yung naging mistake mo is Dum masyado kang nasilaw sa gusto kaya ko mong mga gusto ko bilhin, yan, go. 'di Kaya ko ba? namang bilhin, eh. Yung pala deep inside hindi naman talaga kaya. Akala mo Correct. lang kaya siya kasi silaw na silaw ka. Mm. So, mahirap yun 'pag dumating ka sa part ng buhay na mo na ano,
na nagbebenta ka na lang ng mga gamit mo, binibenta mo na yung mga bagay na kailangan mo dahil sinusustain mo yung mga bagay na gusto mo, 'di ba? I like it. Hanggang sa nawala na, magugulat ka na lang yung mga bagay na kailangan mo wala na. Mhm. Tapos yung mga naiwan sa'yo hindi mo naman pala sila kailangan. At naapektuhan yung mga tao sa paligid mo. Yes, oo. Kasi isang Talaga masakit yun. na part diyan, Pat, is hindi mo talaga maiiwasan yung magulang mo, yung mga Mm, taong nakapaligid mm, sa'yo. Nasasaktan din sila, nahihirapan din sila, 'di mm, ba? mm, And para sa akin mas mahirap 'yun. Naalala ko when I was in my downest moment, when I saw my mom crying, mm, mas masakit siya. 'Di mm. ba? 'Pag nakita mo na Ay, oo. nasasaktan yung mga tao sa paligid mo dahil sa Mm. mga pagkakamaling ginawa mo sa buhay. Yung bakit kailangan nadamay pa kayo na sana ako na lang yung nasasaktan, pero ang sakit nun Yes. na alam ko yung At saka sinasabi mo na hindi yun. mo rin sila masisisi bakit gano'n yung nararamdaman nila kasi Mm, mahal ka nila, especially mm. parents, Oh, yeah. 'di ba? Kaya sobrang hirap mapunta sa circle na gano'n, kaya bilib ako sa'yo na nakakabangon ka talaga ngayon. Alam Oo, mo, when I say na isa ka sa pinakamatalinong tao na nakilala ko, I mm, really meant that because okey. alam niyo si Pat gumagawa yan ng mga softwares, ng mga app, kung ano-ano mga bagay na hindi Mm, ko naiisip na, kaya niya yang gawin, 'di ba? mm. Yung sinasabi mo na kung hindi nangyari yan sa'yo, hindi ka makakaisip ng mga bright ideas, I Mm. believe there's more bright ideas that's in your mind, Yeah, 'di ba? So mm. yun ang ginamit mo ngayon para makabangon ka. Gawin mong advantage yung naging weakness mo for me. Mhm, So, since yung darkest days mo gawin mo advantage kasi yun na nga, for me talaga everything happens for a reason. Kaya ako ngayon kapag may nagiging problema ako instead na magmukmuk ako, mm. sabi ko, ano kaya yung magandang outcome na dinadala ng problema na 'to? Gano'n na lang yung magiging mindset mo. Kasi 'pag dumating ka sa buhay mo na, problema na naman, tapos negativity ka naman, eh. Mhm. Hindi, eh, hindi mo siya kasi Aha, for me talaga ang problema ano, eh, part na talaga siya ng buhay mo. Para siyang ano, eh, para siyang you're solving a problem kasi for sure may kapalit 'yan. mhm. Parang it's never ending puzzles, it's Aha, never ending, puzzles but there's always solutions. You just need to find a way on how you will solve it mhm. and once na sanay ka na, ako feeling ko kasi parang sanay na ako sa gano'ng buhay. Yung Immune ka sanay na ka sa na problema. mag-solve, 'pag ikaw naging problem solver ka, kahit anong problema ibato sa'yo magagawan at magagawan mo ng paraan 'yan, True. 'pag naging problem solver ka. Pero sa ngayon, kung ikaw hindi mo pa kaya mag-solve ng problema, okey lang. 'Pag dumating yung problema, gawin mo na lang siya isipin mo na lang talaga ano siya, blessing. Hmm, Kasi tandaan niyo hindi naman kayo bibigyan ng problema na hindi niyo naman kayang lampasan. oo. Pero kung iisipin mo kaagad day one pa lang na hindi mo kaya ang problema mo, wala talagang mangyayari sa'yo. Yes. It's Wala, like mm. hindi talaga katulad ng mga 20s natin, 'di Mm, ba? Ang tanda na natin. 'Di ba na parang ang goal lang natin is maging masaya mm. sa buhay. Oo, Pero in reality, habang tumatanda ka, nandiyan at mm. nandiya-diyan yung mas maraming problema, Oo. 'di ba? Problema na yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Diskarte. Ano, eh, kailangan mo talaga matutong magdiskarte. Ito simple ano lang 'to, ha, simple problem na lang 'to, ibibigay ko sa inyo. Kunyari lang, you need to buy something very small item. Mhm, Papasok ka isa-isang mall and makikita mo lahat ng tao may mahahabang pila. Sobrang dami ng kanilang binibili. Now, binigyan ka ng you need to buy ito nangyari kasi sa'kin 'to, eh. Kailangan bumili ng nail cutter. May aha, ka-meeting kasi ako sa Quezon City, nasa Cavite kami. okey. Nagmamadali na ako. Kailangan ko bumili ng nail cutter kasi yung kuko ko sobrang dumi. Aha, Ngayon nakita ko lahat ng mga cashier sobrang dami ng tao, punong-puno sila. Sabi ko, kung aantayin ko yung pila ng mga 'to abutin ng isang oras, baka ma-miss ko na yung meeting ko na client ko. So okey. ibig sabihin 'pag hindi ako gumawa ng paraan, Aha, maaaring mas malaki yung mawala sa'kin. yup. So ano yung kailangan mong gawin? So minsan kailangan mo rin kapalan ng konti yung mukha mo. Kailangan din talaga yan, Mhm, guys. Lumapit ako ngayon sa isang cashier. Talagang kinapalan ko yung mukha ko. Since makapal naman na yung mukha ko, sabi ko, "Bro," gano'n pa pagkakasabi ko, "Bro, okey lang ba na makisingit ako? Isang nail cutter lang 'to, 50 lang 'to." Alangan na maibulsa ko. Ayaw ko na maibulsa. oo, oo. Tapos sabi niya lang sa'kin, medyo masama yung tingin niya, pero gano'n siya. So habang nilalagay niya yung mga items niya sa cashier, ang dami niyang binibili, eh, nakapagtapos kami ng transaction, mabayaran ko yung nail cutter na yun. In short, hindi ko naman siya masyadong naantala. Yup. Pero it's a very, very simple explanation na kung hindi ka matututong magdiskarte ng mga simpleng bagay,
pwedeng mas malaki yung mawala sa'yo. Aha. Nung dumating ako sa client ko, on time ako, nakapag-meeting kami, and actually, nakaklose kami ng deal. Aha. 5 schools yon na i-installan ng Wow. solar dito sa Palawan. Na Wow. maaring hindi ko siya naabutan kung hindi ako nakisingit sa pila dahil sa nail cutter. So, salamat kay kuya na nagpasingit sa'yo. Salamat kung nakapanood mo man to. Pero yun hindi mo sa totoo lang hindi mo papapansin sa buhay mo you're solving problems na eh. Hindi mo lang alam. Aha. Hanggang sa nagugulat ka na lang malalaking problema na yung sinosolve mo. Hanggang Aha. sa nagugulat ka na lang, oh, you've made it. Yeah. So, it's like you're saying, you always need to keep on finding ways. You always need to adapt. Yes. Hindi Oo. pwedeng suko ka na lang agad. Oo. Hindi pwedeng magmumukmo ka na lang agad, mamumundok ka na lang agad, di ka na Oo. makakausap ng mga tao. Mm. Siguro for a moment, di ba Pat, Mm. kailangan mo ng silence. Oh, yeah. Kailangan mo ng peace of mind for a moment. Pero hindi siya pwede na ma-stuck ka na lang doon, Mm. 'di ba? Like Mm. for example, pagkahirapan, okay, pinanganak tayong mahirap, pero hindi tayo pwedeng mamatay na mahirap. Mm. It's the thought of we need to keep on finding ways para Mm. mawala tayo sa problema na ito. Mm. Kasi meron at merong gift si Lord sa atin na mailalabas natin. Mm. At minsan, ginagamit niya yung mga problema na yan para mailabas natin yung mga gift na yan. Like for example, sa'yo, napunta ka na sa mga solar system. So, hindi ko naman alam eh. For me kasi problems is also there to bring the best out of you, to Yes. shape you. Aha. 'Di ba? Kasi kung if you're always happy, hindi mo malalaman na kaya mo palang gawin yung bagay na to. Sa totoo lang, hindi ko nga alam na mapupunta ako sa solar eh. Hindi ko alam. What Hindi ko we're pinangarap talking to. about is yung solar business niya ha. Hindi naman yung solar system talaga naman. Kasi 'di ba hindi mo yan nakita na Hindi. balang araw magagawa mo Hindi yan. ko alam. Tapos Hindi ko nandito alam. ka na ngayon. Oo. Ang mga content na ni Pat ngayon, if you will watch yung contents niya, buksan niyo yung Pat Aquino. He's teaching about solar, di ba? The Yeah. benefits of solar, paano magkakabit ng solar. Yun Yes. na yung parang pinaka bread and butter niya ngayon, Mm-mm. which talagang bonggang-bongga. Oo. Dahil siguro dumaan ka sa pinakamabigat na pagsubok, kaya Yes. naisip mo yan. Yes. Tell us about something, or tell us something about that. Anong nangyari? Ba't napunta ka na sa solar system? So from content creation, unti-unti na ako nakabawi. Nagkaroon ako ng puhunan. Aha. Sabi ko, ano yung pwede kong gawin na mapalago ko to? Mhm. Kasi, sabi ko, nagkamali na ako before. Hindi ko na mabilang ilang beses ako nagkamali. Pag nagkamali ako, baka maaaring hindi na ako mabibigyan ulit ng ganitong pagkakataon. Okay. So, I need to make sure na magiging successful siya. Mhm. Kasi baka mahirapan na talaga ako. Yep. So, nung nagkaroon ako ng puhunan, nagsimula muna ako ng bago ako napunta ng solar, napunta muna ako sa mga piso wifi. Up till now, ginagawa ko yan, piso wifi Starlink. Mhm. So, nag-i-install, maraming remote area dito sa Palawan eh. Sa mga hindi nakakaalam, sa Palawan, mapunta ka lang sa likod ng bundok, wala ka ng signal. Oh. Kasi puro bundok dito sa Palawan. So, andun yung opportunity na maraming tao naghahanap ng piso wifi. Ngayon, nagkaroon ako ng puhunan, nagsimula ako mag-stock ng pang piso wifi na nasa 3 pieces lang. Aha. Nagulat ako, may nag-order. Mhm. Hindi ko alam na may mag-order. Hindi ko rin alam na maganda pala yung kita. So, tinuloy-tuloy ko. Kasi for me, kung saan ka kumikita, kung saan yung maganda sa'yo, doon ka muna mag-focus. Mhm. Huwag mong isipin yung ibang mga bagay kasi pag marami kang gustong gawin, walang mangyari. Yep. Focus ka muna sa isa. Yes. So, nag-focus ako sa piso wifi kasi sabi ko, may balik talaga siya. Mhm. So, kailangan kong i-nurture to. Kailangan ko tong suportahan. Kailangan ko talagang tong tutukan. Mhm. So, nagugulat na lang ako, nakakabenta ako ng isang piso wifi sa isang linggo. Dumating yung time na nakakadalawa, nakakatatlo. Dumating yung time na nakakaisa ako kada araw. Dumating yung time na nakakadalawa, tatlo kami. Wow. Piso wifi yan. Sa mga hindi nakakaalam, yun yung huhulugan ng piso. Huhulugan. Oh, pwede ka nang humulog ng piso. Doon na yun. At saka ikaw ang brain talaga niya, no? Tama. Kasi Inadapt ko na knowledgeable ka sa mga ganyan eh. Oh yeah, gusto ko yung kasi medyo technical siya eh. Tapos nagulat na lang ako na nag-earn na ako talaga hanggang sa nagsa-stock na ako ng 10 pieces, 20 pieces. Yun na. So lumaki na lang ako lumaki yung tindahan, pumasok na rin yung mga Starlink. O sabi ko, ito yung sinasabi ko kanina na hindi po pwedeng masanay ka lang. You Yep. need to think in advance. Kailangan talaga kailangan minsan overthinker ka. Aha. Yung pagiging overthinker minsan may advantage din yan. Sabi ko, hindi po pwede ako mag-stable lang sa piso wifi. Kasi imaginein mo, kung lahat ng kapitbahay mo may piso wifi, alam ka naman magpakabit ka pa.
Yup. Oo, Hindi siya oo. sustainable. Like sabihin ko, darating ang time, ang piso wifi malakas ngayon, pero darating ang time, hihina yan. 'Di ba? Brilliant. Hihina yan. So, kailangan, iplanado mo na yon. Sabi ko, ano yung pwede kong gawin? Hanggang sa naisip ko yung solar. Kasi may mga client kami na gusto nilang naka-solar yung piso wifi nila. Kasi Kasi walang kuryente walang sa kanila. kuryente. Tapos, meron akong friend na nagpakabit ng solar at gusto nilang ako ang magkabit. Hindi ako marunong. Sabi ko, Bakit naman hindi ko ikaw sa ang alam. naisip Hindi ko sa... ipakabit ng ano, Oo. Para anong nangyari, tinanggap ko yung project, sige go. Pero sa isip-isip ko, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. Pero kailangan mo ng lakasan ng loob mo. Sabi ko, sige, challenge to. Ang nangyari, I hired someone Mhm. na naging good friend ko hanggang ngayon to teach us how to do it the Wow. right way. So, binayaran ko siya noon, pero with that, parang investment ko na yun. Kasi Mm. dahil doon, natuto ako. Mhm. Natuto ako na ganito pala siya gagawin. After that, nakatanggap ako ng client, which is tita ko. Yup. Sabi ko, tita, pag-practicean kita. Joke lang. Oo. Naging honest ako. Sabi ko, tita, hindi pa kami masyadong sure, pero para makamura ka, ako na magkabit ng sonar mo. Pero doon, natuto ako. Hanggang sa kaibigan ko, kinabitan namin. Hanggang sa kinabitan namin yung kapitbahay niya. Hanggang sa may ibang napakabit. Tapos, ang naging key talaga dito, yung content creation ko kasi sinishare ko siya. Mhm. Tapos hanggang sa nagulat na lang ako, ang dami na namin kinakabitan. Sa ngayon, nakakaano kami. Naka 3 to 4 houses kami ngayon per week. Wow, that's so Ganun na. dami. Ganun na siya kadami. So, ang naging ano lang nun talaga, kung hindi dahil sa kaibigan ko na yun, na kinapalan ko yung mukha ko na hindi ko alam yung gagawin ko, pero yun talaga yun, yung diskarte. Yes, at Yung, kapal ng kailangan mo mukha. bala. Kasi yung kapal ng mukha mo dun, tinanggap mo yung trabaho na hindi mo alam. Sabi ko, sige go, bahala na. Pero, you need to do it right eh. Yes. So, hindi ko pinahalataan na na wala akong alam. Oo, Pero, oo. hindi, pero actually, alam din naman ata ng friend ko na hindi ko siya masyadong kabisado. Pero with the help of that person, nagawa ko siya. So, learning talaga. Kailangan Mhm. nyo talagang mag-invest sa pagla-learn. Aha. Ito hindi kasi lahat matututunan mo sa libro eh. Hindi lahat matututunan Yes. mo sa YouTube. Ang pinaka magtuturo sa'yo, experience. Mhm. So, kung hindi ako tumanggap ng mga client na magkaroon kami ng experience, hindi ka rin talaga matututo. So, paano mo gagawin yung isang business na wala kang experience? Kailangan mo talaga siya. Yes. Kailangan mo lakasan yung loob mo. Correct. Kasi for me, okay lang magkamali, kasama ang pagkakamali. Pero hanggat di ka nagkakamali, hindi mo kasi malalaman kung paano yung tama. Mm. So, syempre, you do, okay lang yun. Yung may, At a minimum risk ha. minimum risk. Hindi pwede yung tataya mo lahat, 'di ba? Oh, kasi ikaw at least may alam ka naman sa Mm. technical. Bago mo naman pinasok yung solar, hindi mo nga lang siya alam na alam, Oo. 'di ba? Kumbaga, hinakbang mo muna yung mga paa Mm. mo, tapos habang hinahakbang mo yung paa mo, unti-unti mo na nang nalalaman at navigate yung industry na wala ka namang alam talaga. Tapos ngayon nagpa-prosper ka doon and I can Oo. say nama-master mo na siya. Yeah. 'Di ba? At Oo. talagang kumikitang kabuhayan ka na talaga diyan. So yan na ba talaga yung pinaka main na diskarte mo ngayon? Ako sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Kasi Mhm. feeling ko meron pang akong ibang gagawin. Part lang 'to ulit ng buhay ko ngayon. Naalala mo yung Aha. dati Seasons of Love? Yes. As a part ka ng buhay mo na studies, kailangan mo i-respect yung season ng buhay ng partner mo kung nasaan siya. Mhm. So feeling ko gano'n din ako eh. Feeling ko yung season ng buhay ko ngayon is more on the part na okay ito, pero alam ko talaga darating yung time na may madidiscovery ako na okay rin pala 'to. Pero gano'n yun eh, yun yung parang evolving, yung balik pa rin tayo sa adaptability kasi if what's working for you now, maybe it Aha. will not work for you anymore tomorrow. Mhm. 'Di ba? Yeah. Lalo na yung AI ngayon. Yes. Yes, so napunta na tayo sa ganyan. Pero the point is, if hindi ka matututong mag-adjust, if hindi ka matututong Mag-adapt. mag-adapt, wala talagang mangyayari sa'yo. Mhm. So, sa ngayon, andito ako sa solar. Maybe tomorrow, nasa lunar na ako. Hindi natin alam. Nasa Mars Pero ka na. yun kasi yung excitement ng buhay. Aha. Yung hindi mo alam kung ano mangyari bukas. Yes. Basta ako more on focus talaga ako today. Bahala na yung bukas. Kasi kung sige nga kaisip na mangyari bukas, hindi ka Aha. na nakaka-focus today, That's wala. good. Hindi ka na talaga makaka-step. Kaya dapat dapat yung past mo maging lesson siya sa buhay mo. Yung mangyayari bukas, maybe lang siya parang more on
targets na to keep you moving forward, Aha. pero yung magawa mo talaga today, dun ka muna mag-focus. Doon ka muna talaga Yes. mag-focus. Kung ano yung dadalhin ni Lord sa inyo sa buhay nyo in the future, bahala na. Pero importante, you're doing what's right today. You're doing You're your best you're doing your today. best today, and yun yung isa sa mga magandang reason kung bakit nabubuhay ka. Ang ganda ng sinabi mo na yan, Pat. Yeah. Kasi 'di ba, 'pag lagi tayong nag-iisip ng future, normally ang nangyayari sa atin, nag-o-overthink tayo, nai-stress tayo, na Hanggang sa wala pa namang nangyayari. 'Di ba, like yeah. pandemic, ay biglang nag-pandemic pala, 'di ba? Mm. Paano kung may mga mangyaring hindi mo pala inaasahan, mafo-frustrate ka lang. So, Mm. tama yung sinabi mo, it's good to have a perspective of the future because kailangan meron kang motivation. Oo. Pero kailangan mong mabuhay in the present. Mm. Because the present is what matters most. Because if hindi mo ginawa yung best mo at the present, wala kang magandang future. Diba? Mm. So, just live at the moment. Yeah. Wag mo na i-pressure ang sarili mo sa maraming bagay, di ba? Oo. Lalo na sa atin, na lumagapak ng malalim. Yeah. Wala na tayong pakialam kung halimbawa, ako ewan ko sa'yo, Pat, pero ako parang, wala akong pakialam kung halimbawang maghirap ako uli. Mm. Kasi naranasan ko namang maghirap uli eh. 'Di ba? Parang, it's better to risk. Gagawin ko lahat ng mga naiisip kong gusto kong gawin kaysa mamatay ako nang hindi ko nagagawa yan. And ang Diba? advantage doon, kung naranasan mo na siya dati, Mm. alam mong kung nakayanan mo siya before, Yes. mas kakayanin mo ulit. Yes. And Alam mo na naiisip yung formula eh. correct. At Mm. ngayon, mas malakas ka kasi alam mo na, oops, alam ko na babagsak ako sa part na yan, mag-iingat ako dyan, mag-iingat ako sa taong dyan, mag-iingat ako sa decision ko. Kumbaga, better ka na. Pero tama yung sinabi mo na huwag tayo masyadong mag-focus talaga at maging tuliro of the future, but just live at the present. Do your best at the present. At chill ang buhay pag ganun, no? Chill lang. Oo. Chill lang. Chill. And speaking about chilling in life, Aha. it's very good talaga you circle yourself sa tamang circle of friends. Aha. Hindi kailangan mapera ang kaibigan mo. Ang kailangan yung may tama silang thinking. Mm. Kasi hindi ka naman nagkaibigan para dahil sa pera nila. Yeah. Nakikipagkaibigan ka, unang-una for connections. Secondary, siguro yung pwede nilang i-share sa'yo. Kasi hindi lahat ng na-experience mo na-experience nila and hindi lahat ng Yes. na-experience nila na-experience mo. Mhm. So kapag meron kang kaibigan that's always there to share thoughts and tell you, sabi nga nila, di ba, ang tunay na kaibigan, sasaktan ka talaga niyan. Yes. Pag Proud ka sinabi sa'yo. prank ka sa'yo yan. Pero kapag ang kaibigan mo, lagi niyang gustong sabihin yung ikakatuwa mo, magtaka ka na dyan. Correct. Kasi baka hindi tunay na kaibigan yan. Mm. So yan yung, rin talaga, malaking bagay din talaga na yung circle of friends mo is tama. Correct. Mm-mm. O kasi it shapes you eh. Mm-mm. Kapag yung mga kaibigan mo overthinker, magiging ganun ka. Oo. Kung ang mga kaibigan mo ay puro pera-pera lang, magiging ganun ka. Pero kung ang kaibigan mo naman is chill lang din naman sa buhay, pero hindi naman tamad, 'di ba? Ang saya na buhay. Alam mo, isa yan sa mga natutunan ko, Pat, 'di ba? Ako kasi turning 35 na rin ako ngayon. Mm-mm. Sabi ko, nung 20s ako, okay lang naman na parang ang dami-dami mong gustong habulin sa buhay. Pero ngayon, there are times that you just need to really entrust everything to God. Just, yung laging mantra ko ngayon is, do my best and let God do the rest. Mm-mm. Gawin mo lahat ng best na mga kaya mo ngayon, tapos hayaan mo na ang Diyos. Kung papalpak ka dyan o hindi, si Lord ang bahala. Mm-mm. Pero, lagi mong gawin yung best mo. Ang problema kasi minsan sa atin, Pat, 'di ba? We're not doing our best. Mm-mm. Parang average lang yung pinapakita natin, tapos gusto natin yung product, the best. Hindi man pwede yun. So ako, pag gagawa ako ng podcast, dapat the best. Pag gagawa ako ng event, dapat the best. Mm-mm. Kung mag-fail man yan or hindi, magustuhan ng client o hindi, wala akong pagsisisi. Kasi I did my best. Yun yung I will do my best and let God do the rest. Kasi kapag ganun yung mantra mo, wala ka ring regret. Mm-mm. Kasi ang hirap din mabuhay sa regret, 'di ba? Mm-mm. Ay sayang, sana ginalingan ko, 'di ba? Katulad ng opportunity mo sa solar, 'di ba? Paano kung hindi mo ginrab 'yun, 'di ba? Paano kung hindi mo ginalingan? Sure ako ginalingan mo eh. Kasi kung hindi mo ginalingan, hindi ka ganyan Wala ngayon. akong galingan kasi kung hindi ko siya gagalingan, wala na, stagnant na ako sa buhay ko noon. Talagang wala. Sabi ko, minsan ko na lang 'to gagawin. Gawin ko na, ibigay ko na 'yung lahat. Kasi yun yung mga bagay na tama ang sugal for me. Aha. Mali ang sugal. Pero if magsusugal ka, yung sa sarili mo, you do your best na lang. Kasi wala namang mawawala sa'yo. Binigay mo lang naman yung best mo eh. Yes. O, di ba? And we thank the people who trust us. Yeah.
sobrang magpapasalamat tayo sa mga taong despite what happened sa buhay natin, naniniwala at nagtitiwala sila sa atin. May mga ganong tao, Yeah. 'di ba? I believe sa buhay mo may ganon din. Yeah, to my mother, kay Tin, hi! 'Di ba? Tiwala talaga sila sa akin. Yes, yun talaga yung parang push mo na kahit minsan hindi ka na maniwala sa sarili mo, pero dahil nakikita mo 'tong mga taong 'to, believe sila sa'yo, parang feeling mo kaya mong gawin lahat kahit down na down ka na, 'di ba? Wow! Pat, sobrang interesting yung usapan natin ngayon, 'di ba? Ang dami ko din talagang natutunan, pero siguro last na gusto kong tanong sa'yo is, siguro what can we expect sa'yo from now on? Ano yung mga exciting moments na puwede naming abangan sa'yo? Wow, parang ano lang, magpo-promote ng movie. Parang Ano may ba show. mga dapat expect? Siguro ano lang, expect the unexpected. Sana makita ka naming mas marami pang contents. Oo, yun na nga kasi ang ano ko na lang ngayon, ang iniisip ko na lang ngayon, yung page ko kasi dati nasa 600 plus followers na yun, 570 na lang ngayon. Hindi ko alam ba't nababawasan. Hindi ka kasi Hindi nagpo-post. kasi nagpo-post. Last post ko 2022. Aha. Ngayon, hindi ako pwedeng mag-upload doon ng solar kasi ang mga tao doon nag-aabang ng hugot. Bakit biglang solar na? Paano mo pagsasabay? Yung habang nagkakabit ka ng solar, nag-a-advise ka. So, tingin ko, pinag-isipan ko pa kung ano yung magiging content ko. Pero since paalis na nga ako by next week, ang magiging first episode ko doon sa page ko na yun and sa YouTube ko Aha. is yung journey ko papunta ng Manila to start something new. Aha. Yung sa solar nga kasi mag-expand nga kami sa Manila. Nasa Dasmariñas, Cavite pala ang aming magiging office. Yay! Yun! So, yung pagpunta ko doon, pagsakay namin ng barko, Together with your team. yes, may kasama akong 4 galing from Palawan. So, at least yung core ko ng team ko doon is solid na. Then, mag-a-add ako ng mga tao from there. So, magiging 5 araw ata yung biyahe ng barko kasi Aha. dadaan pa ng Kuyu and Coron. Pero, doon na ako magsisimula ng content ko na parang magiging episode 1 siya ng series na to na pagpasok ko sa Manila. So, hopefully, maging successful siya. And hopefully, marami kaming maging clients dun sa mga lugar na yun. Actually, may mga nag-aantay ng clients sa Manila. Yun. Yay! Hindi mo naman yan papasukin kung walang naghihintay sa'yo. So, I'm Oo. very sure pinag-isipan mo yan ng Pinag-isipan mabuti. talaga. So, yan na, guys, hindi lang sa Palawan, itong solar business ng aking mabuting kaibigan. At saka, guys, si Pat talaga magaling. Magaling talaga siya. Kaya niyang i-troubleshoot yung mga puso nyo. Ewan ko kung kaya niyang i-troubleshoot. Pero yung mga problema, yung technical, ang dami niyang mga bagay na kayang gawin na hindi maiisip ng normal na tao. Brilliant siya. Ganon. Ito na, troubleshoot na lang natin yung malaking bumabawa sa sa pitakan nyo every month ng buhay ninyo. Oo. Dahil sa mahal ng kuryente. Dahil sa mahal ng kuryente. Diba? So, abangan nyo siya dyan sa Metro Manila kasi yung team niya ay papunta na nga doon. At saka I hope sundan nyo yung vlogs niya, yung mga gagawin niya. Kasi marami kayo talagang matututunan sa kanya. Promise. Mas magaling siyang gumawa ng content kaysa sa akin. Ako, ang kaya ko lang gumawin chumever lang. Pero siya talaga marami siyang pwedeng mga maituturo sa inyo. So, I hope, Pat, Yes. tuloy-tuloy mo yung content mo na yan at aabangan ka naming lahat. Supportahan niyo po ang aking kaibigan because he's really very, very good. Oo. Apakabuti niyang tao. Kahit di kami madalas magkita, mga 4 times lang kami nagkita or ilang beses lang sa buong 4 times in a decade. in a decade, di ba? Pero ako naniniwala at nakikita ko yung sincerity niya at nakikita kong mabuti at yun nga, yung word na brilliant. Brilliant yan siya kasi marami siyang mga ideas. So, if you want yung solar business niya or kailangan nyo ng solar sa bahay ninyo, mag-message kayo Yeah. sa page niya, contact nyo po yung team niya and they will be there to support you. Tita Kim, gusto ko rin talaga magpasalamat kasi actually na mataba ang puso ko ngayon kasi Aha. na-invite mo ako. And nakakatuwa siya kasi syempre, ang dami mo na nakilalang tao pero naisip mo pa rin ako parang, Grabe naman. Para Tapos naman ngayon ako. ko lang din nalaman na first time mo pala itong gagawin. Yes. At saka sabi ko sa'yo, nag-text ako, di ba? Sabi ko, Pat, you're really the first person in mind na gusto kong i-invite kasi gusto kong sabihin sa lahat ng tao at kahit saan ako makarating, sasabihin ko na hindi ako magiging Tita Kim sa social media kung hindi dahil sa'yo. Naalala ko pa noon, may sinabi ka pa sa akin noon na back the darkest days ko noon na malalampasan ko rin talaga to. And I owe it to you rin. Dahil isa ka sa mga nagpaniwala din sa sarili ko noon na kakayanan ko talaga siya Yes. na maabot ko, malalampasan ko lahat.
Yes. And yun nga guys, since nalampasan ko, kinaya ko, for sure, mas kayang-kaya nyo. Aha. You just need to have the proper trust in yourself. Mhm. And most importantly, tiwala lang lagi tayo sa taas. Yes. Kasi without that, mahihirapan talaga kayo. Aha. Yun. The point is you're still alive. Yeah. I think the greatest hope that you have is being alive. Kung Breathing. buhay ka pa, hindi ka pa pinapatay ni Lord. Kahit na sobrang depressed ka na, dami mong pinagdadaanan at dami mong sakit, pero buhay ka pa, ibig sabihin there is hope. Mhm. So never, ever, ever, ever give up. Mhm. O, di ba? Ang ganda. Oh. Ang perfect ng ending na. So, thank you so much, everyone. Any last message, Pat, before we end this? Support nyo si Tita Kim kasi for sure marami talaga kayong makukuha sa kanya. Marami kayong matututunan when it comes about sa pag-ibig, Mhm. in life, and everything in between. There's always her for you. Wow, diba? Oy, hindi kami nag-chever-chever lang Oo. Real talk talaga to Real Hindi to talk lang. bulahan lang. Real talk lang. Real talk lang. Mm. Okay, so thank you so much, Pat, for my very first episode. At maraming salamat din sa aking team na 2 piraso na nandito. Ang galing niya nga pag ganun-ganun siya kanina, chine-check yung focus ng camera. Yes. So, since first episode namin to, medyo nangangapa pa kami at maraming salamat dahil tinagaan nyo ang aking boses. So, thank you so much, Pat. Mataba rin ang puso ko ngayon. Thank you. Thank you. What an honor to have a friend like you. Aw, Thank you so salamat. much, everybody, and see you on my next episode. Bye!